Magandang gabi, Pilipinas. Bayan target ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Natanggalin na ang travel tax at masupil na ang iba't ibang online crimes, kabilang na ang pang-aabuso sa mga bata. Kabilang ang mga ito sa 21 priority measures na inilatag ng Pangulo sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang panukalang batas na layuning mas mapagaan pa ang pamumuhay ng mga Pilipino. Sa ginanap na ikatlong Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC full meeting, 21 priority measures ang aprobado ng punong ehekutibo na pinatututukan niya sa Kongreso at target na maipasa bago matapos ang buwan ng Hunyo. Sabi ng Malacanang, layon ng mga ito na pagaanin ng mga pasanin ng mga mamamayan, palakasin ang transparency, at paigtingin ang pananagutan ng pamahalaan. Binigyang prioridad ni Pangulong Marcos Jr. ang 21 priority legislations na makakatulong na maiangat ang pamumuhay ng taumbayan. Kabilang sa mga prioridad ng Pangulo na maipasa sa Hunyo ang mga sumusunod: travel tax abolition, expanded anti-online sexual abuse or exploitation of children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act of 2026. Fake news and digital disinformation na layuning isa rin ang pintuan ng mga gumagawa ng iba't ibang online crimes at bomb elections. Sa planong pag-abolish sa travel tax, sinabi ng Malacanang na tulong ito sa mga Pilipinong palabas ng bansa na ang target ay hindi lamang mamasyal, kundi ang ilan ay para magtrabaho at ang iba naman ay emergency cases. Bagaman nagagamit sa infrastruktura at edukasyon ang nakokolektang kita mula sa travel tax, tiniyak ng Malacanang na hindi mapapatid ang pagpondo sa mga ito. Kapag ka po ito ay nagkaroon ng abolish na po lahat at hindi lang kumbaga deduction lang yung fee, ito naman po ay pupuntahan ng gobyerno, of course, sa pamamagitan po ng GAA. Binigyang diin din ng palasyo ang kagustuhan ng Pangulo na maiprioridad ang anti-political dynasty, kung saan sa ngayon ay kapwa gumagawa ng public consultation ng Senado at Kongreso patungkol dito. Muli ring binigyang halaga ng Pangulo ang pagpasa ng Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act, ang Party List System Reform Act at ang Independent People's Commission Act. Kung magkakaroon po ng People's Independent Commission, tignan po natin kung anong mangyayari sa ICI. Dahil ang ICI naman po is an independent commission, a fact-finding commission na nakakatulong po sa ehekutibo para mas mapabilis po ang pag-iimbestiga ng Ombudsman at ng DOJ. Bagaman isinusulong ng pamahalaan ang Anti-Fake News and Disinformation Act, siniguro ng palasyo na hindi nito susupilin ang kalayaan sa pamamahayag ni numan. Ang sinabi lamang po ng Pangulo nung nabanggit po ito ay dapat pong balansihin. Yun po ang ating nadinig sa Pangulo, dapat balansihin nga po dahil nga po baka po masagasa yung freedom of expression. Dapat ma-define mabuti kung ano po yung sinasabi nating fake news at disinformation. Hindi po hahayaan ng Pangulo na masagasaan ang anumang freedom of expression, freedom of speech ng ating mga kababayan. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.